Noong unang panahon sa isang liblib na baryo sa gilid ng malawak na palayan, may batang babae na nagngangalang Mina. Tahimik siya, mahiyain, at madalas tampulan ng tukso dahil sa kanyang kapansanan sa binti. Hirap siyang maglakad, ngunit hindi iyon kailanman nagpahina sa kanyang puso. Ang ina niya, si Aling Gracia, ay isang mananahi na halos walang pahinga. Sa kabila ng hirap sa buhay, araw-araw niyang pinapaalalahanan si Mina, "Anak, hindi ibig sabihin na mahina ang katawan mo. Mahina na rin ang kinabukasan mo. May himalang naghihintay sa may pusong naniniwala." Lumaki si Mina na may kakaibang pananampalataya. Madalas siyang makita sa may ilog, nakaupong mag-isa, nagdarasal sa katahimikan na para bang may kausap na hangin. Ngunit habang tumatanda siya, mas lumalakas ang pagdududa ng mga tao sa kanya. Pangarap? Kapansanan nga hindi niya mapagaling, bulong ng ilan. Kawawa naman, imposibleng maging normal pa yan, sabi ng iba. Ngunit isang gabi ng malakas na bagyo, nagbago ang lahat. Biglang umapaw ang ilog at rumagasa ang tubig papunta sa baryo. Maraming bata ang natrap sa lumang paaralan. Walang makalapit dahil sa lakas ng agos. Natataranta ang mga matatanda, takot ang lahat, hanggang may nakapansin. Si Mina papalapit sa ilog, pilit na nagpupumiglas sa hangin at tubig. "Mina, huwag! Hindi mo kaya!" sigaw ng mga tao. Ngunit hindi tumigil si Mina. Hindi siya tumakbo. Lumuhod siya. "Panginoon, hindi ko sila kayang iligtas, pero kaya mo. Pakiusap, tulungan mo po kami." At sa hindi maipaliwanag na sandali, bumagal ang ragasan ng tubig. Ang dating rumaragas ang ilog ay tila pinakalma ng isang kamay na hindi nakikita. Nagkaroon ng puwang ang mga lalaki upang makalapit at mailigtas ang mga bata. Tahimik ang lahat. Walang makapagsalita. Kinabukasan, habang papalubog ang araw, nilapitan si Mina ng mga tao, hindi upang kutyain kundi upang magpasalamat. "Anak, anong ginawa mo?" tanong ng barangay kapitan. Ngumiti lamang si Mina. "Hindi po ako ang gumawa. Naniniwala lang po ako." At mula sa araw na iyon, hindi na tinawag na mahina si Mina. Sa buong baryo, kilala na siya bilang batang may pananampalatayang kaya palang magpagalaw ng himala. Hindi gumaling ang kanyang binti, ngunit naghilom ang puso ng buong komunidad. At napatunayan ng lahat, ang tunay na himala ay hindi laging pagpapagaling, kundi pagbabago ng puso ng tao. Moral na aral, ang himala ay hindi laging nakikita sa pagbabagong pisikal, kundi sa pagbabago ng puso at pananampalataya. Minsan, ang pinakamahina sa tingin ng tao ang nagdadala ng pinakamalakas na panalangin. Huwag maliitin ang taong may pananalig dahil sa mata ng Diyos sila ang pinakamatatag. Marcos 10:27. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!